Ngayon, good evening. Ito, special devotional message na panggabi para kay kapatid na JA. Iyon, JA. Ha? Secret, secret. Pa initial ka pa. Sir Janos, ha? Isipin nyo lang kung sino si JA. Iyon. Yung ba yung ano ngayon? MVP sa WNBA. Yeah, secret, no clue. Yeah. Okay, anyway. Meron lang akong napansin kapag ngayon lang. As in, ngayon ko lang napansin or yeah, and then ngay- nalito tuloy ako. Kanina ko lang to, kayo lang sumagi sa isip ko, then pinag-pray ko, contemplate, meditate, and then gusto ko lang i-share. Hindi ko lang kung eksaktong tama, pero ewan ko anong masasabi nyo. Lagi ako nagsasalita. Sana magsalita din kayo. Anyway, ano yung napansin mo, brother? Ito. Di ba pag umaga, gising tayo? Siyempre, gising tayo sa umaga. Pag gising natin sa umaga, tingnan mo, bilis-bilis ko magsalita. Yan. Pag gising natin sa umaga, usually, kalmado tayo kasi maraming tulog eh. So, naka-recharge, replenish tayo ng ating energy both sa body, soul, and spirit. Sa body and spirit, sabihin na natin. And then, sa umaga, kalmado pa tayo, ganyan, punong-puno ng pag-asa, ayan. Parang yung lagi kong kinakanta. Ano yung kinakanta mo, brother? Kantahin mo nga ulit. Ayoko, pagod na ako, gabi na eh. Hindi, sige na, isa lang. Okay. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. So, yun. Usually, sa umaga yung mga yun eh, yung great steadfast love of the Lord never ceases. Parang punong-puno tayo ng pag-asa umaga. Pero, so, kaya maghapon, marami tayong nagagawang mabuti. Yung iba masama or minsan hindi naman natin sinasadyang masama yung nagagawa natin. Minsan sinasadya natin. Tao lang tayo eh. Even though believer na tayo, gusto nating maging banal gaya ng commandment ng Diyos na be holy because God is holy. We follow Christ. We become like Christ. We are trying to, di ba? Lahat naman tayo, tinatry natin. Though, habang buhay tayo, habang nandito tayo sa mundong ito, na hindi naman natin talaga tirahan, kasi tagalangit tayo eh, dun yung citizenship natin. Travelers lang tayo dito sa mundo. Kaya, nakakagawa pa rin tayo ng mga hindi natin gusto. Ayan, gusto natin gumawa ng mabuti. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun, gusto natin bumait pero di natin magawa. Kasi maraming tukso, left, right, center, north, east, west, south. Napakaraming tukso. Napakaraming way, paraan ni Satanas para tayo'y ma-divide. Ano sa Tagalog yung divide? Alaysa. Mapagsina, Ilocano naman yun. Kaya nang bahala, basta ma-divide. Ayan, mabingay. Hindi ko alam yung Tagalog. Anyway. So, sabihin nyo na lang mamaya. Anyway, so, sa maghapon, pagod tayo sa dami nating ginagawa. Trabaho, pang personal, pang pag-aaral. Ayan, mga worries natin sa pamilya, sa future, sa bills. Yun, sana all nagbabayad ng bills. Ako kasi nangungutang. Kala nyo nangungutang, nagbabayad ng bills. Saka umutang. Dyan lang. Maraming lending dyan. Anyway, pagod tayo maghapon. So, pagdating ng gantong oras usually, alas 6, alas 7, alas 8, pagod na yung katawan natin, pagod na rin yung espiritu natin, yung kaluluwa natin. Dito tayo usually inatake ng demonyo ng todo-todo. Yan. Marami tayong nagawang kasalanan sa mga oras ng ganito. Bakit? Kasi padilim na. Ito na yung panahon ng Diablo. Ito na yung oras ng Diablo para tayo'y tuksohin ng lalo-lalo.
Pinapakita niya yung mga gusto nating makita pero hindi naman talaga natin pwedeng kunin. Yun, parang yung cake doon sa ano kanina, bakery. Yung tinapay, yan, yung ano, yung cinnamon, yun. Tsaka yung pan de coco, brother, ano yung sinasabi mo? Pan de coco lang meron dito, tsaka Spanish bread, yun, tsaka pandesal. Ayan, lahat na. So, pag wala tayong pera, gusto natin kumain, natutokso tayong magnakaw, di ba? Wala tayong pambigay ng baon sa mga anak natin or yeah, pambili ng pagkain sa bahay na lang ulit or pambayad ng utang, naungutang pa tayo lalo, nagnanakaw or kumukupit or kumukokomartin, yeah. Sinong nagnenenok sa ano, sa pondo ng kapilya or pondo ng young people or pondo ng convention or ladies fellowship, men's fellowship or kung pastors group, ha? Sinong nagnenenok? No. Idol nyo ba si Judas? Gusto nyo maging Judas Iscariote? Ha? Follow Judas path? Anong ginawa ni Judas nung ano? Nung umpisa, pabarya-barya lang siya hanggang sa finally binenta niya na si Jesus Christ sa ilan? Magkano? 30 pieces of titanium. Titanium ba? Or adamantium? Gold lang, brother. Gold. Hindi. Bronze. Bronze pala eh. Anong nakalagay sa Biblia? Bronze. Yun. Joke lang, silver. Oo na, silver na. Silver and gold have I none. Wala akong pera, so wag niyo akong hingan. Kahit Gcash. Walang leman. Yun. Anyway, nasa na yung aking devotion? Nawala na, dahil mong patalastas, brother. Okay ka lang? Oo nga eh. Hindi na ako okay. Tingnan nyo, yun yung sample na sinasabi ko. Pag umaga, di ba, isa lang yung focus ng devotional message ko usually kung ano yung verse na binasa natin. Yun na. Ngayon, tingnan nyo, hanggang ngayon, wala pa akong binabasang verse. Yan. An example of yung sinasabi ko na sa gantong oras usually, pag dumilim na, pagod na tayo, hindi na tayo usually nagkakamali. Yun. So, anong gagawin natin? Ano bang ginawa natin nung umaga? Wala, nagising lang. Anong ginawa natin prior ng umaga? Natulog, nagpahinga. Yun. Kailangan nating magpahinga. Kasi gabi na. Usually, pag gabi na, time to rest na mga kapatid. So, huwag tayong gumala-gala sa gabi. Huwag tayong mamasyal sa malayo. Yun, pwedeng malapit lang. Bumili ka lang sa tindahan siguro. Or magwalis. Bawal nga daw magwalis sa gabi. Anyway, o tingnan, iba na naman sinasabi ko. So, kailangan natin ng focus, mga kaibigan. Kahit umaga, tanghali, gabi. So, paano natin nagagawa yun? By focusing on God's Word. Paano nga? So, parang cellphone. Yan! Dito na tayo. Maraming gumagamit ng cellphone sa atin. Ano po? So, yung cellphone, pag lobat na, anong ginagawa? Itapon, bumili ng bago. Joke lang. I-charge, di ba? Yan, isaksak mo. Isaksak mo sa saksakan. Yan. So, kailangan nating i-recharge yung katawan natin, yung isip natin. So, matulog po tayo. Ngayon, kung kailangan nating magpuyat dahil may trabaho pa or hanggang 12 pa tayo or 10 p.m. Tapos maraming tukso, maraming problema ulit, maraming worries na dumating na naisip tayo, dumadaan sa utak natin, maraming lahat ng klaseng ginagawa ni Satanas para tayo ay maligaw ng landas or malihis ng landas or tanggalin lang yung mata natin kay Jesus Christ like Peter, no? Mag-waver tayo ng faith. Sa mga gantong oras na tayo na-atake. So what do? We recharge. We go back to the scriptures. We go back to yung sinasabi kong tatlo. Lagi. Prayer, scripture, worship. Kahit 5 minutes lang mga kapatid. Kahit 5 minutes mo lang charge yung cellphone mo, basta fast charging eh. Yun, ang ating Panginoon, fast charger siya. Yan, siya yung fastest, swiftest charger. Lord, sabihin lang natin, punta tayo sa corner, sa silent place. Be still and talk to our God. The God who can provide us everything that we need. Kung kailangan natin ng energy na panibago, Lord, give me energy. Punta ka sa silent place, focus unto God. Siguro kanta ka ng isang quick song or pray ka na agad, Lord, give me energy. Ilayo mo po ako sa demonyo. Kahit yung Our Father lang na prayer, pwede na. Recharge with God and He will
replenish our soul and spirit. Highly recommended and most reliable statistician, the one and only Sir Janos.